Mang Enrique, nasaan na po ngayon si Jed? Sa pagkakaalam ko po ngayon, kukunin sila ng custody ng CHR, ng Commission on Human Rights. Iyon po yung huling information na sinabi sa amin. Kanino po galing yung informasyon na yun? Sinabi po ng mga staff ni Mayor ng Plaridel. I see. So si Mayor na po mismo nagbigay po. So kukunin po ng custody ng Commission on Human Rights yung mga bata para siguro para neutral yung natin, yung neutral sitwasyon sa ngayon. Kasi ayaw din namin muna na umuwi yung bata. Baka mamaya susundan lang din itong mga makakaliwang grupo sa bahay. Kawawa naman yung mga kapatid niya na maliliit. Pati seguridad nila masasakripisyo. So dahil po sa nabanggit nyo ngayon, natatakot kayo na baka sundan ng mga makakaliwang grupo. So kayo po, ano ho ba ang pagkakaintindi nyo sa nangyari? Ano ba ang totoo? Ano ba ang katotohanan dito, Sir Enrique? Actually po, nabigla din ako nun sa press con kasi minomonitor ko siya. Kasi nung araw na apparently sumuko sila sa otoridad, humingi sila ng tulong o na-rescue sila, nandun kami sa kampo ng militar. Inimbitahan nila kami para ma-witness yung pagdating ng mga bata. Kinausap namin yung mga bata, kinamusta namin, okay naman daw sila, na sila raw ay nalulungkot na, at itong si Jonila nga na isang umamin sa akin mismo sa asawa ko na matagal na siyang NPA, nasa armadong grupo, natatakot na raw siya sa seguridad niya sa grupo na to, kaya kinumbinsi niya si Jed para sumuko na. At yun nga, yun yung mga nilahad nila ron sa affidavit nila. Kaya nabigla kami na biglang ganyan yung sasabihin nila kasi hinikayat lang niya si Jed para magsinungaling o initially sa otoridad para lang makagawa ng ganitong issue. Sa pagpirma po nila ng statement nila sa PAW, nandun din po kami. Ilang beses namin silang tinanong kung meron kayong gustong baguhin. Wala silang sinasabi. Ang sabi nila, okay daw, tama raw yung statement. Sabi ko rin sa anak ko, gusto mo kumuha tayo ng sarili natin abogado? Sabi niya, hindi na kailangan, okay na yung PAW. So, pati po kami nagtataka kung anong klaseng script ba to na ginagawa nitong mga makakaliwang grupo para siraan ng gobyerno. Pati kami, na mga magulang, nagmukha kaming tanga dito kasi all the while, alam namin na susuko sila dahil nami-miss nila kami, mga kapatid niya. Tapos biglang sinasabi pa niyan, lalo na yan si Jonila, na matagal na raw siya. 4 na taon na siyang nasa armadong grupo. At gusto na niya makapiling yung magulang niya, yung nanay niya. At saka natatakot na rin siya kasi lilikidahin daw sila nung mga kasama nila. So sabi ko, sorry, kung ganun Sir Enrique, ilang taon na nga ho ba yung dalawa, si Jed at si Jonila? Yung anak, si Jonila po, hindi ko alam kung ilang taon na. Si Jed po ay birthday niya ngayong September 22. Magto-22 years old na po siya. Kaya kami nalulungkot talaga. Akala namin tuloy-tuloy na yung pagsasama namin ng maayos. Pero, so sinabi niyo po, kailan niyo ho silang sinalubong nung di umano'y nag-surrender sila? Anong petsa po yun? Hindi ko na kailan nga ba yun? Kasi September 2 sila allegedly dinukot, hindi ba? Oo. Kailan? 13 po yata yun, 13 and 14. Okay. Hindi, 12 and 13. Last week. 12 po sila nung gabi na pinuntahan namin. Nabot pa nga kami na alas 10 ng gabi. At 13 ng hapon, pinuntahan namin sila para sa panunumpa nila sa PAW. At sa pagkakaalam ninyo, meron hubang iba pang bumisita sa kanila? Ang alam ko po, ang CHR nagpunta rin po doon kasi kinumusta rin ang kanilang kondisyon Okay. Hindi rin naman sila nagbago ng statement. So, hindi ko po alam. Ang pagkaalam ko, na-impluensyahan lang to si Jed nito si Jonila kasi nakausap siya ng mother niya kanina, ng mami niya. Sinabi niya na natatakot din siya na kung babaguhin niya yung kanyang statement, kung ano ang gawin nitong kabilang grupo sa kanya. Kung babaguhin nino po? Kung babaguhin ni Jonila? Yung ni Jed. Si Jed po. Siya po yung aking step daughter. So yung si Jonila mami, po yan po yung nanghihikayat dito sa anak ko. Parang recruiter niya. Oo. Pero
paano kaya magbabago yung nagkaroon ba ng puwang para magbago yung istorya nitong dalawa? Kasi kayo yung nag-surrender, kasama kayo, wala namang iba nang bumisita sa kanila para hikayatin sila na baguhin. So silang dalawa lang ang nag-usap ni Jonila, ganon. Siguro po matagal ng plano ni Jonila yan para ipahaya yung gobyerno. Kasi hindi naman po lingid sa atin na talagang ito matagal nang nasa armadong grupo. Hindi naman natin alam kung ano ang mga propagandang ginagawa nila. At pati kami napapaniwala nila. So medyo mabigat din po to sa amin. Kaya inaantay namin kung ano talaga yung sana actually sabi ko nga, dasal na lang talaga na maliwanagan yung isip ng anak namin para iwan na tong grupo na to at walang ibigay na magandang kinabukasan sa kanila to. Pwede nyo ho bang isalaysay lang sa amin ano ho ba ang kumbaga paano ho ba sila nabawi, if you can call it that, or sumuko sa mga kinauukulan? Nagpadala ho ba sila ng mensahe sa inyo na gusto na nilang magbalik loob? Ganun ho ba? Actually po, sila ang nagsabi na may nilapitan sila. May nilapitan sila? May nilapitan sila na taga saan? Na tumulong sa kanila para makaalis sila ron sa Bataan. Okay. Pagkatapos nun, dahil sa humingi ng tulong yung nilapitan nila na to, na masa, na tinatawag nila, nakarating sila sa batalyon ng army dahil doon sila hiningan ng tulong. So yun po yung sinabi sa amin. Kaya nung araw na yun na dumating sila, maayos naman sila, nagtatawanan pa nga sila doon So kung takot sila sa loob ng military camp, bakit sila nagtatawanan? Bakit sila nakakakain? So ibig sabihin, itong Jonila na to, meron na siyang pinlano nung umpisa pa lang at hinikayat niya si Jed. Hindi ko alam kung paano panghihikayat niya, kung may kasamang pananakot, pero ewan ko, kung matagal ng NPA ito, hindi natin alam kung anong kayang gawin itong batang to. Nakausap niya na ho ba si Jed? Nakausap na po ng mother niya kanina. Wala ko sa bahay ngayon Oo. Anong sabi sa kanya? Yun nga po, natatakot daw siya na sa nangyayari, naguguluhan, gano'n. So, kaya nga po pero ang namin... Pero pinatotohanan ba niya yung sinabi ni Jonila na sila ay dinukot? Yun nga po sa ngayon sinasabi niya na yung totoo yung sinabi ni Jonila. Okay, so bakit hindi niyo po siya mapaniwalaan kung yun ang sinasabi niyang totoo? Kasi po, iba po yung sinabi nila sa amin nung sumuko sila Nakailang beses pa po kaming nagtanong kay Jed. Sabi namin, anak, kailangan ba nating baguhin yung statement nyo? Kailangan ba nating kumuha ng sarili nating abogado, hindi na PAO? Ang sabi nila, hindi. Tama naman po yung statement na yan na sinabi namin. So, wala po kaming nakitang dahilan para biglang magkaganito yung sitwasyon na to. Ito ang pinagtatakha ng marami, no, Sir Enrique. Malaya silang dapat makaalis dun sa munisipyo. Malaya sila dapat makauwi sa kanilang mga pamilya. Bakit natagalan? Kanina pa po yung press con. Hapon na po. Actually po, kasi ganito, sa part po ni Jed, hindi po ako magsasalita sa part ni Jonila. Kasi alam ko po si Jonila pwedeng kasuhan ng gobyerno kasi NPA po ito, umamin tong NPA. Si Jed po, sa part namin, gusto namin siyang kunin. Pero nagkiklaim din tong mga grupo ng karapatan at saka itong Akap Ka Manila Bay na sila ang kukuha. So ako po, nagtanong na rin sa mga abogado na kakilala ko, sinabi nila na kung tatanungin ng batas, legal age na yung anak nyo. Siya na yung magdesisyon sa sarili niya. Pero on the wisdom of the parents, sinasabi namin na it's better that there is a third party na mag-custody sa anak namin para masigurado namin ang kaligtasan niya. Kung ayaw man niya sa otoridad, yun, okay na po kami sa CHR. Oo. Pero ano pong naging decision ni Jed? Sabi nyo, dahil 22 years old na siya, what was her decision? To go with you or to go with CHR? Actually po, sasama siya sa CHR ngayon. Yun ang naging decision yun ang pinili niya. Yun ang pinili niya. Okay.